El Filibusterismo, Kabanata 13, Ang klase sa pisika. Inihanda ni Eileen A. Sulamin, Bitivited 2A. Tauhan at tagpuan. Tauhan: Padre Melon, Juanito P. Laez, Placido Penitente. Tagpuan: sa loob ng isang parihabang silid kung saan ginanap ang klase ng pisika. Buod: ang silid sa pisika ay maluwag at parehaba ang sukat. Malalaki rin ang mga bintana na mayroong rehas na bakal. Sa magkabilang panig ng kwarto ay mayroong upuang kahoy na aabot sa 3 baitang ang taas. Doon umupo ang mga mag-aaral na nakaayos batay sa titik ng kanilang apelyido. Kahit malaki ang silid, makikita namang wala itong anumang palamuti. May mga kagamitan at instrumento para sa pag-aaral sa pisika, ngunit nakasalansan naman sa isang aparador na nakakandado. Si Padre Melon ang maestro sa pisika na tanyag na paaralan ng San Juan de Letran. Isa-isa niyang tinawag ang mga mag-aaral upang tanungin ng aralin. Ang magkaibigang Pilaes at Placido ay nagsisinyasan na magturuan. Inapakan ni Pilaes ang paa ng kaibigan bilang hudyat, ngunit napasigaw si Placido. Siya tuloy ang napagbintangan ng nais ng guro at tinanong. Utal-utal siyang sumagot at nagalit ang pari at binigyan siya ng mababang marka habang nakatanggap pa ng lait at mura mula sa pari. Nainis si Placido at biglang umalis sa klase na ikinagalit ng lahat. Mahahalagang pangyayari: ang ibang mga kasangkapan sa pisika ay ipinapakita lamang sa mga dayuhan para hindi masabing nahuhuli ang UST sa galing ng pagtuturo ng ibang bansa. Si Padre Melon ay batang Dominikano na napabantog sa pilosopiya. Ito ang kanyang unang pagtuturo sa pisika. Tinanong ni Padre Melon ang isang estudyanteng antukin at sinagot nito ang sinaulong leksyon. Binulungan ito ni Pilaes ng maling sagot at sinunod naman nito. Aral at talasalitaan. Aral: ipinakita ang kahalagahan at edukasyon at kaalaman sa lipunan at ang panganib na kaakibat ng paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling layunin. Talasalitaan: una, naumid, nagsawa. Pangalawa, iskaparate, aparador. Ikatlo, alipustain. Pang-aapi. Ikaapat, kamagong. Uri ng puno na matigas at maitim ang kahoy. Ikalima, ginugol. Ginamit o inilaan ang oras, enerhiya o pundo para sa isang layunin. Maraming salamat.